Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Buenaventura, Obispo at Pantas ng Simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayoy papanaw na ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib, sa tapat ng bukid ni Ephron Heteo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon siya inilibing, pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebeka. At doon ko rin inilibing si Leah. Ang bukid at yungib na iyo'y binili nga sa mga Hiteo." Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay nalagutan ng hininga. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, "Paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya?" Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, "Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namamanhi kami sa iyo na patawarin mo na kami alang-alang sa Diyos ng ating Ama." Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. "Kami mga alipin mo," wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot, hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak." Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nanatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya sa 110 taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, "Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos
at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbiling niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, "Isumpa ninyo sa akin na pag ako'y nilingap na ng Diyos at inialis sa lupaing ito, dadalihin ninyo ang aking mga buto." Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Tayo pong lahat. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tugon, Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. tayo ay magalak. Yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ang siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tugon, Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Panginoon. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Tugon, Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kundi kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin
sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At nawa ay patuloy natin ipanalangin na magkaroon tayo ng mas magandang panahon bukas. No? Yung ulan at nawa ay ipagkaloob ito sa atin. No? Kaya sana po ay lagi niyong isama sa inyong panalangin. So bilang buod po para sa ating mga narinig na mga salita sa pagpapagaling doon sa 12 may sakit at 12 taon na dalaga na may sakit at yung 12 taon ng dinudugo, no, yung babae. Pero dahil nga po sa pananampalataya, no, lagi po yun ang yung mahalaga, no, sa paglapit natin kay Kristo, yung pananalig ang kanyang tinitingnan. Kaya sabi ni Jesus doon sa babae na humipo sa kanya, no, sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig. So lakasan mo ang iyong loob. No, sa mga nanonood sa online, kung sakaling kayo po ay may sakit, matagal nang nahihirapan, manalig lang at kumapit sa Diyos. Huwag mawawalan ng pag-asa, lalo tigit, huwag bibitiw sa pananalig. Kung kaya, sa ganitong mga sitwasyon, nakita ni Jesus ang pangangailangan na tumawag ng mga magiging alagad na tatawagin niyang mga apostol. Sa dami ng gawain, sa dami ng tao na nangangailangan ng tulong, kung kaya ipinakilala sa atin ang 12 apostol. At ang bilin niya, sa atin din, ay sabi niya, no, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya't sinabi niya sa mga tao, idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Kaya, matapos nga na maipakilala ang 12 alagad, ang sabi niya, umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Bilin din ni Jesus sa kanila, bawat pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, magkakaroon ng kapayapaan. Kung wala o kung hindi, hindi magkakaroon. At kung ipagtabuyan kayo, maging ang alikabok sa inyong mga paa, ipagpag ninyo. Ganun yung bilin ni Jesus. Sa huling bilin niya sa kanyang mga alagad para sa misyon, sabi niya, maging matalino kayo gaya ng ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Maging matalino at matapat. At ngayon, sabi niya, narinig natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Huwag kayong matakot. No? Sabi nga, sisiraan kayo, aalimurahin kayo, uhusgahan kayo, itatakwil kayo, pero huwag kayong matakot. Kaya sabi ko kahapon din, minsan kailangan mong piliin, parang tamang oras, tamang lugar, kung kailan ka magre-reply, kung kailan ka sasagot, kung kailan ka magko-comment. Maging matalino. Kasi minsan mahuhulog ka sa bitag sa mga comment na minsan di mo naman kailangan talagang replyan. Kasi doon magsisimula ang diskusyon, doon magsisimula ang pagtatalo-talo. At tandaan mo, sabi ni Jesus mismo sa kanyang mga alagad, wala namang lihim na di mabubunyag. Kung may mga kasinungalingan na sasabihin sa inyo, hindi nyo kinakailangan, hindi mo kinakailangan laging magpaliwanag. Kasi lalabas at lalabas kung ano ang totoo sa tao, kung ano ang mga kwento, kung ano ang kanyang mga sinasabi.
Dahil sadyang may mga tao naman magaling gumawa ng kwento para lamang masiraan ang isang tao. Yun lang, minsan kailangan natin suriin, nasaan ba tayo doon? Tayo ba yung gumagawa ng kwento? Tayo ba yung ikinikwento? Kasi pag sa ibang tao, siyempre sila ang bida, pero ikaw ang sirang-sira. Pero tandaan mo, walang lihim na di mabubunyag. Walang anumang bagay na di malalantad. Lalabas at lalabas din yan. Kahit sa relasyon. Kaya nga sa pagtatapos din sa kwento sa unang pagbasa, natakot itong magkakapatid na ito. Yung tunay nilang nararamdaman na dahil namatay na ang kanilang ama, natakot sila na baka ipapatay sila ni Jose na kanilang inapi noon. Pero ito nga po, bago rin namatay si Jose, ay kanyang sinabi kung ano talaga yung totoo sa kanyang mga alagad. At ito rin yung nagpaluwag ng kanilang kalooban. Na hindi sila hindi sila magiging maayos ang kanilang buhay. Ito yung katotohanan na sinabi nga dito na ilihim man nila ng ilang taon ang kanilang ginawa sa kanilang kapatid, pero lumabas pa rin kung ano ang nangyari. Pero nandoon pa rin. Maganda po yung halimbawa ni Jose na hindi niya na binaon ang sama ng loob. Naging totoo siya sa kanyang nararamdaman. At sana tayo din, kung sakali, matapos ang buhay natin dito, wag nang baunin ang sama ng loob sa mga taong nanakit, sa mga taong nanira, sa mga taong gumawa ng hindi maganda sa iyo. Sana, bago pumikit ang ating mga mata, magpantay ang ating mga paa, palayain natin ang ating mga sarili sa kasinungalingan at mamuhay tayo. At ang lumabas nawa sa ating mga bibig ay pawang katotohanan. Dahil yun ang mabuti, yun ang nais ng Diyos. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aari ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami.
Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galang at lumbay, bawat pangarap namin taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayong kami naghahain para si San Buenaventura ay magunita sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Ama. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang ay dumadalangin ang pinananaligan ng uliran naming si San Buenaventura ay maipahayag namin at ang itinuro niya ay magawa naming ganapin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.